Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International, Whites, Perry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Ito po lingkod na nabibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong mensahe ay intended po sa July 19, 2026, dito po sa GMA Radio, Barangay LS 92.7. At ito ay marinig every Sunday sa radio, broadcasting every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning from Baguio City. Ang mensaheng ito ay pinamagatan kong, "For when I am weak, I become strong." Kung kailan ako naging mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ang teksto po natin ay ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 7 at 10. Basahin po natin ang ating teksto mula po sa chapter 12 verse 10, pero mamaya po sa aking wikang Pilipino babasahin ko from verses 7 up to verse 10. Sabi ni Apostle Paul dito, "Therefore I take pleasure in infirmities and reproaches and necessities and persecutions and distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I become strong." 2 Corinthians 12 verse 10. Dito po sa ating Filipino version, ganito po ang sinasaad. "Ngunit upang hindi ako magmayabang sa daming kamakamangha na mga bagay na saksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako, at nang sa gayoy, hindi ako magiging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, 'Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Yan pong ating pagbabasa sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 7 hanggang 10. Unang-una po, nasibatin natin ang ating mga radio listeners dito sa Baguio, Benguet, lalo na si Carlos Garcia dyan sa Rainbow Subdivision, mga Balawas and Capsula family, mga kapatiran sa buong Cordillera region hanggang Abra, and of course dyan po sa Aringay, La Union, kapatid na Jay Bangkiray at Fidel Tasio. Binabati rin natin ang mga kapatiran dyan sa Nagilian, Church of Christ, sa pangunguna po ni kapatid na Lito Olivares, Brother Joe Aguayaway, at iba pang mga kapatiran dyan sa Nagilian, La Union, Church of Christ. At tuloy po tayo. Ito po ay nasa YouTube din every Friday. Advance po natin ito sa YouTube. At ngayon, dumako na po tayo sa ating introduction, sa ating subject matter, when I am weak, I become strong. Kung kailan ako naging mahina, nagiging malakas naman ako. Based on the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Introduction na po tayo. This statement is found in 2 Corinthians 12, which talks of Paul's receiving visions and revelation from the Lord. So kung babasahin nyo yung ikalawang Korinto Kapitulo 12, dito po ay pinag-uusapan ni Apostol Pablo ang tungkol sa mga maraming pangitain na natanggap niya sa Panginoon, mga pahayag. At sa actually, sinabi niya, siya po ay dinala sa ikatlong langit, or the third heaven, and some interpreters say, yun po ay nasa paradise o paraiso.
Now, in verse 7, the Apostle Paul said, "And lest I should be exalted above measure, the abundance of the revelation, through the abundance of revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure." Verse 7. Dahil sa napakaraming pangitain at pahayag o revelation na natanggap ni Apostle Paul, God gave him a thorn in the flesh. Isang sakit sa katawan. Hindi natin alam kung ano yun. Sabi ng iba, arthritis. At ang purpose pala nun is to make the Apostle Paul humble, para hindi siya maging mayabang o palalo dahil sa sobra ng mga revelation and visions na natanggap niya mula sa Panginoon. Then, according to verses 8 and 9, the Apostle Paul pleaded with the Lord to remove the thorn in the flesh 3 times. So sinabi niya, Panginoon, dinadalayan ko na alisin niyo po itong sakit sa katawan ko nito. 3 beses po nang hiningi ni Apostol Pablo. Pero ang sagot ng Panginoon sa kanya, ang kagandang loob ko ay para sa iyo, sapagkat ang kalakasan ko na nasa iyo ay nagiging malakas lamang kung ikaw ay mahina. Kung titingnan niyo yan, that's a paradoxical statement. Parang contrary. Kung kailan ka mahina, saka naman, nagiging malakas ako sa iyo. So parang hindi kapanipaniwala yung sinasabi ng Panginoon kay Apostol Pablo. Pero mamaya, ipapahayag natin kung paano na ang kahinaan ni Apostol Pablo, ayon pala ang pamamaraan ng Diyos na maging malakas tayo sa Kanya, spiritually speaking. So, in other words, brothers and sisters, masasabi natin na ito po ay isa sa mga paradoxical statements. In other words, controversial na pahayag ni Apostol Pablo na kung kailan daw siya mahina, saka naman siya nagiging malakas. So, pag-aaralan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa 2 Korinto talatang 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Let's first discuss the idea of "for when I am weak." The word weak here comes from the Greek word astheno, nang ibig sabihin without strength, powerless, or physically feeble. So walang lakas, walang kapangyarihan, at kung sa pisikal na pamaran ay mahina. So yun pong ibig sabihin ni Apostol Pablo, when I am weak. In other words, when I am physically weak, kung ako'y mahina sa aking pisikal na katawan. Now, sinabi ni Apostol Pablo dito, the phrase does not say if, but when. Ang ibig sabihin, pag sinabi mong kung ako'y mahina, but sinabi niya kung kailan ako mahina. So, ibang ideya po yung if and when. Kung kailan ako mahina, hindi niya sinabi kung ako ay mahina. Now, the phrase does not say if, but when. So, ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? This means, brothers and sisters, that sufferings, trials, are not conditional. Ang mga paghihirap, pagsubok na dumarating sa atin po ay hindi conditional. Ang ibig sabihin, talagang darating yan kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. In other words, sufferings, trials are what you call inevitable or bound to happen anyone in Christian life. So kapag tayo sumunod kay Kristo, mayroon pong mga pagsubok na darating. Hindi na kung darating, kundi talagang dumarating. In other words, kasama yon sa pagiging Kristiyano natin. Kasama yan kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoong Kristo, may mga pagsubok na darating talaga. Christian should expect persecutions or trials in life. In other words, kapag tayo ay Kristiyano, dapat asahan natin na mayroong mga pagsubok, na mayroong paghihirap na darating sa ating buhay. Yan ba ay sinasabi ng Biblia? Sabi po ni Santiago, chapter 2, verse 1 to 3, sabi niya, one should not be surprised when trials would come. But sabi ni Santiago, count it all joy, my brothers, when trials and temptations come your way, for that will strengthen your faith. So kapag dumarating ba ang mga pagsubok, mga persecutions,
pag-uusig, sabi ni Santiago, it will strengthen our faith. Isa pong bamabara ng Diyos yan para lumakas ang ating pananampalataya. Parang ganito po yan mga kaibigan at mga kapatid. Kapag ang isang barko or a sailboat man, kapag ito ay tumahak na sa karagatan, malalaman mong matibay ang isang sailboat o isang bangka o isang motorboat kung ito ay sasabak na sa karagatan kahit may konting unos o konting bagyo. So it's the same thing also when we become Christians. Malalaman ng Diyos kung tayo ay malakas, matibay, kung dadaan tayo sa mga tinatawag na pagsubok, pag-uusig at iba pang uri ng tinatawag na trials and persecutions. In fact, in the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 12, the Apostle Paul said, those who shall live godly shall suffer persecutions. Ang ibig mabuhay ng banal o matuwid ay talagang marami pong mga pag-uusig na mararanasan. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Whether you agree or not, ganyan po ang mangyayari sapagkat yan po ay nararasan ni Apostol Pablo at iba pang mga apostoles, mga Kristiyano noong kapanahonan nila. First 300 years, the Christians were being persecuted both by the Jews and by the Roman government. Yan po ay makikita natin sa history o kasaysayan ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo from the first 300 years. Maliban na lang nang dumating si Constantine the Great, Emperor Constantine the Great, yun po ang nagbigay ng tinatawag nilang Decree or Edict of Toleration na natapos na po ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Officially, the Christian religion became the state religion and Constantine the Great, the Emperor, made favors to the Christians, ginawa niyang state religion, and from that time on, hindi na po inuusig yung mga Kristiyano. In fact, later on, sila po ang naging mga tagapag-usig kung naging powerful na yung Iglesia ng Panginoon, especially the church in Rome. Alright, so yun po yung parang kwento natin dyan. Now, let's go to the second part. Sabi ni Apostle Paul, when I am weak, I become strong. Kung kailan ako naging mahina, saka naman ako naging malakas. Now, the word in English, it says, for when I am weak, I become strong. Sometimes translation says, when I am weak, I am strong. But the word become, the verb become, sa English translations, suggest a development, a metamorphosis, a growing, or a changing. So yung verbo na become sa English, ibig pong sabihin may development, may metamorphosis, ibig sabihin may pagbabago, may paglago, at may pagbabago. Just like a little child, kapag isang baby o bata pa, the child of God grows from an infant into an adult. So, ang isang Kristiyano, para katulad po sa isang bata. The little baby, primero, ang iniinom niya, puro gatas. And when he becomes a little bit older, hindi lang po gatas, kumakain na rin siya ng solid food. In other words, ganyan din po ang isang Kristiyano na nagsisimula pa lamang. 1 Peter chapter 2 verse 2, the Apostle Peter said, long for the spiritual milk that you may grow thereby. So sabi niya, sa mga Kristiyano may spiritual na gatas. Gatas sa mga hindi pa adult sa Kristyanismo. So sabi niya, nasain ninyo ang spiritual na gatas kung saan kayo ay lalago o lalong magiging malakas. In other words, yung spiritual milk na yan, yun po yung pagkain ng spiritual na katawan. Pero kasama dyan sa pag-inom ng gatas na yan, nandun po yung mga pagsubok na dumarating to make us strong as servants of God. Now, the Hebrew writer talks about it in the book of Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrew 5:14. Sinabi ng Hebrew writer, you have to cease from drinking milk, but you have to start eating solid food so that you will become matured in the faith. So sabi ng Hebrew writer, yung sumulat ng Book of Hebrews at karamihan sa mga scholars and Bible interpreters,
Sabi nila si Apostol Pablo raw ang sumulat, kaya lang hindi niya sinabi yung mga pangalan niya para hindi magkaroon ng prejudice yung mga Hebrews or Israelites o mga Hudyo during his time. So dito sa Hebrews 5:14, tinalakay niyo po yung pagkain ng adult food, pagkain para sa mga matatanda na, hindi lang sa mga bata. Mga bata, siyempre, gatas yun. Pag dumarating ka na sa edad na medyo kaya mo na, may ngipin ka na, kaya mo na yung medyo matitigas na pagkain. So that's the idea there of becoming, pagiging medyo malakas. Tumatanda ka na sa pananampalataya at hindi lamang po puro gatas ang iniinom ng isang lumalago na Kristiyano. Well, the best example of this was the Apostle Paul. Ano ba si Apostol Pablo nang siya po ay hindi pa isang Kristiyano o tagasunod ni Kristo? Kung babasahin natin sa Book of Acts chapter 8, siya po yung parang may approval na batuhin si Esteban hanggang sa mamatay. Pinagbabato po ng mga Hudyo sapagkat hindi nila matanggap yung mensahe ni Esteban na si Kristo raw ay siyang Mesiyas at siya ay pinapako ng mga Hudyo sa krus ng Kalbaryo. So the Apostle Paul at first was approving the killing of Stephen. But dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13, sinabi ni Apostle Pablo, I did it because of ignorance. Nagawa ko yan sapagkat wala akong alam. Akala ko tama yung ginagawa ko nung panahon na yon. But God was merciful to me. So when Paul was going to Damascus to arrest and persecute more Christians, nagpakita ang Diyos sa kanya, si Jesus mismo, doon sa daan papuntang Damascus, and Jesus Christ said, Saul, Saul, why do you persecute me? Itanong ni Saulo, sino po kayo? I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. And of course, nung panahon yon, wala na si Kristo. Sino ang inuusig ni Apostol Pablo? Siyempre yung mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. So ano nangyari? 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. Sabi ni Apostol Pablo, God was merciful to me because from a persecutor I became a preacher, and then He assigned me to become an apostle to the Gentiles. So mula sa pagiging tagapag-usig, nilapastangan niya ang mga Kristiyano pati si Kristo. Nawa ang Diyos kay Apostol Pablo, siya ay ginawang mangangaral ng salita at naging apostol pa sa mga hintil o sa mga hindi Hudyo. Ito pong sinabi niya sa 1 Timothy chapter 1 verse 12 and 13. Pwede niyo po basahin doon, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. So makikita natin, brothers and sisters, yung idea na I become or I became, naging ako. Umalis ako sa pagiging persecutor, tagapag-usig, ginawa ako ng Diyos na mangangaral ng Ebanghelyo. So makikita natin, brothers and sisters, that was a 360 turnaround and he did not go back to his life. So makikita natin, pag ikaw ay patungo sa kapahamakan, bumaliktad yung daan ni Apostol Pablo, bumalik siya at tumungo pabalik sa kay Kristo, at mula no na hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay na isang Hudyo na nang-uusig sa mga Kristiyano, kung hindi siya mismo ay naging tagapangaral at later on naging apostol para sa mga hintil. Dito po sa 1 Timothy, 2 Timothy, marami pong binanggit si Apostol Pablo na mga Kristiyano na bumalik sa dati nilang buhay. Christians na sila, bumalik sila sa mundo, naging makasalanan ulit. At siyempre, kung naging makasalanan, hindi na po sila maliligtas at makakapasok sa kalangitan, mawawala na ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Banggitin po natin ito. Sino po itong mga taong ito na kumalaban kay Apostol Pablo, at the same time, kinalaban na rin ang ating Panginoon Kristo? Well, nandun po yung pangalan niyang Hymenaeus. Sa English po, Hymenaeus. Nandun po si Pelitos. Nandun po si Pigilos. And si Hermogenes. And later on, binanggit niya rin po si Alexander. Alright, yun po yung mga pangalan. Ulitin ko po. So, naging
Kalaban ni Apostol Pablo itong mga dating Kristiyano. Anong pangalan nila? Hymenaeus, Philetus, Phygelus, Hermogenes, at saka si Alexander. Alright, 1 Timothy chapter 1 verse 20, 2 Timothy chapter 1 verse 15, chapter 2 verse 17, at isa pa, 2 Timothy chapter 4 verse 14. Ito po yung mga taong dating Kristiyano, bumalik sila sa dati nilang buhay. So ito, kabaliktaran. Si Apostol Pablo, mula sa tagapag-usig, naging preacher, naging tagapangaral, naging apostol. Pero ito namang binangkit niyang mga tao, baliktad, naging Kristiyano, subalit bumalik po sila sa buhay nila sa mundo, buhay na makasalanan, buhay na kumakalaban sa ating Panginoong Kristo. Ano pa pangalan? Ulitin ko. Hymenaeus, Philetus, Phygelus, Hermogenes, at saka Alexander. 1 Timothy chapter 1 verse 20, 2 Timothy chapter 1 verse 15, 2 Timothy 2:17, and of course 2 Timothy chapter 4 verse 14. Sa mga may YouTube channel po, makikita nila yung mga bersikulo, kapitulo ito sa outline. Nakapublish po yan sa ating YouTube. Kikita nyo sa screen. Pero sa ating mga radio listeners, and of course, hindi nyo makikita, kaya binuulit ko po ito. Ulitin ko po. 1 Timothy chapter 1 verse 20, 2 Timothy chapter 1 verse 15, 2 Timothy 2:17, and 2 Timothy chapter 4 verse 14. Ang mga pangalan nila, Hymenaeus, Philetus, Phygelus, Hermogenes, at saka Alexander. Yan po, parang mga pangalan nila, parang mga Griego lahat yan. Now, so makikita natin, or a false teacher, meron pang bilanggit dito si Alexander. So, anong mensahe natin dito? The Apostle Paul is saying that when I am weak, I become strong. Kailan siya nagiging malakas? Nagiging malakas ka kapag tayo'y sinunod natin ang ating Panginoon at sa halip na tagapag-usig makasalanan, tayo ay magiging tagapangaral. It's possible. Just like the Apostle Paul, he became an apostle to the Gentiles. Pero, hindi na po tayo apostol ni Kristo. Wala na po ang ating Panginoon. Kaya tayo, mga ngaral, preacher, evangelist, personal worker, and of course, Christian, tagasunod ni Kristo sa ngayong kapanahonan. Pero, kailangan pa rin na magpatuloy tayo sa pangangaral, sa pagsamba, pagsunod kay Kristo, sapagkat yan po ang kondisyon niya para mamana natin ang buhay na walang hanggan. Ulitin ko po. Apocalypse chapter 2 verse 10. Anong sabi ni Kristo? Be thou faithful unto me, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo sa akin, at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Ang korona na yun, eternal life in heaven po yan. Hindi po yan sa mundong ito. Now, third part of our lesson, when I become strong. Hindi po masyadong mahabang ating leksyon. Para naman kung meron kayong reaction, comments, question, at pwede pa kung meron kayong suggestion ng mga subject matter, pwede po nating i-discuss dito sa YouTube. Of course, sa radio pa rin yan. Sapagkat dito po, nasa radyo na, nasa YouTube pa. Para marami po ang makakarinig, makakapag-aral ng salita ng Diyos, hindi lamang po sa radyo. Sabat ang radyo po, limitado ang kanyang coverage. Cordillera Region, hanggang Abra, La Union, Pangasinan, at sa ibang lugar, hindi po nakakarating ang ating tinatawag na radio signal through GMA Radio, Barangay LS 92.7 FM. No, nasa YouTube. Now, last part of our lesson. Sabi niya po sa Pablo, when I am weak, I become strong. Strong, the word strong, hindi po physically strong. Hindi po physically na malakas, kundi spiritually. The Greek word here is dynatos or dynamis or dunamis, na ito po yung suggestion or word na ginanggalingan ng salitang power or sometimes dynamite. Eh, dynamite, pumuputok po yun, ano? So parang ito yung source ng English word na dynamo or dynamite. Well, dynamos or dynamis means strength or power, the ability or the power to do something. So, kalakasan.
kapangyarihan para gumawa ng isang bagay na makabuluhan. Of course, pwede ka rin gumawa ng kabulastugan, pero ang pinag-uusapan muna natin, kapangyarihan para sa ating Panginoon Diyos, pangangaral ng kanyang salita, at bibigyan ng epekto ang salita ng Diyos. Of course, sinasabi ng Hebrews, chapter 4, verse 12. Wala po yan sa ating outline. Pero, sa mga radio listeners, sabi ng apostol, ng writer ng Hebrews, the word of God is powerful, stronger than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and the soul and spirit. So, dayan. So, mga ganong kabakapangyarihan, ang salita ng Diyos pumapasok po sa kasukasuan, sa paghihiwalay ng espiritu at ng kaluluwa, spiritually speaking. Ganyan po makapangyarihan ang salita ng Diyos. According to Apostle Paul in 1 Romans 1:16, for the gospel is the power of God unto salvation to them that believe, to the Jew first and also to the Greeks. Now, ang konsepto po ng tao, usually, pag sinabi nating kalakasan or strength, man's concept of strength is based usually on the physical and outward means. So, kung sa tao po, ang kalakasan ay nanggagaling po sa lakas na pisikal, kung hindi yung panlabas na kalakasan. Pero sa Panginoon Diyos, hindi po ganoon. Samson based his power on physical strength that God had given him. So may example po tayo sa Old Testament. Si Samson, isa pong Nazarite. He was dedicated by his mother to the Lord, at sinabi ng Diyos, yan ay gagamitin natin panlaban sa mga kalaban nilang mga Philistines o Pelistio nung kapanahon na yon. So si Apostle Paul, Samson had what you call extraordinary strength. Pwede niya pong labanan at patayin yung isang leon. Alam niyo naman, malakas yung leon. Minsan, nakipaglaban siya sa mga Philistines, 1,000 kataong namatay. Anong ginamit niya? Armas. Isa pong parang bone. Parang tulang sa Ilocano, tulang. Ang ginamit niya panlaban po sa mga Philistines. Now, today, our time, sa kapanahon natin, people usually derive their strength from different means. Mga tao ngayon sa ating kapanahon, anong ginagamit nila para sila lumakas? Well, ginagamit nila yung kanilang kayamanan, wealth. Ginagamit nila yung mga kaibigan, friends. Ginagamit nila yung kanilang influensya. O yung iba naman, mayroong tinatawag na army, mga military, mga pulis, halimbawa, no? Example lang yan. So, sa kapanahonan ng mga apostoles at ng mga kapanahonan ng Kristiyano, hindi po nanggagaling ang kanilang lakas sa kayamanan, sa kaibigan, sa impluensya, o kahit sa mga sundalo. Ano po ang weapons at kalakasan nangyayari ngayon sa ating kapanahonan? Let us look at the Old Testament. Sa Lumang Tipan, meron pong isang tinatawag na judge or deliverer. Sila po yung parang leader ng mga Israelites. No, nang wala pang hari. Ito yung period of the judges o period ng mga hukom. Tawag sa kanila hukom, but actually they were leaders. They were deliverers. At isa sa mga leader na yan, ang pangalan niya po ay si Gideon. At ang kalaban ng panahon na yon ay mga Midianites. Sabi ni Gideon, wala naman akong lakas, Panginoon, paano ko lalabanan yung mga Midianites? At nagbigay siya ng parang pagsubok sa Panginoon para maaprobaran ang kanyang pag-iisip na siya ay talagang pinadala ng Diyos at siya ay maging leader na mga Israelitas laban sa mga taga-Media. Alright, so ganun nga nangyari. So Gideon raised about 30,000 o 32,000 na mga sundalo para malabanan yung Midianites. Sabi ng Panginoon, napakarami yan. Bawasan mo. So nabawasan, yung mga takot, hindi sigurado makipaglaban, umalis. So 20,000 ang umalis. Ang naiwan kay Gideon, 10,000. 10,000 na lang. Sabi ng Panginoon,
Marami pa rin yan, Gideon. Papuntahin mo sila sa ilog at kung sino ang iinom na hindi iiwan yung kanilang mga anak, kundi ay iinom na parang aso o pusa, yun ang kukunin mo. At marami pong uminom na katulad nun, ang bilang ni Gideon umabot mo sa 300 or 300. So from 10,000, 300 na lang po naiwan kay Gideon. So ano yung kwento? Sabi ng Panginoon, sige yung 300 na yan, 300. Sila ang kunin mo, padalhin mo sila ng pitcher, lamps, and trumpets, at pupunta kayo sa kampo ng mga Midianites. Hindi nyo sila susugurin. Pagdating doon sa kampo na yon, yung pitcher, yung jar, babasagin nyo, yung mga trumpeta, inyong hihipan para magugulat ang mga Midianites. At anong pa nangyari? Pumunta ka sila doon ng gabing yon, sa halip na kalabanin sila ng mga Midianites, ang mga Midianites po ang nagpatayan ng sarili at naubos po. So anong ibig sabihin ng mga kaibigan? Na ang kalakasan ni Gideon ay hindi po nanggaling sa kanya, kundi nanggaling sa ating Panginoon Diyos. Whenever we fight, ito po yung kwento na makikita po sa Book of Judges, chapter 7, verse 7. Aklat ng mga hukom, chapter 7. So ganoon ang nangyari. Namatay lahat po mga kalaban ni Gideon, mga Midianites, at sila po ay naging matagumpay dahil sa lakas na ibinigay ng Panginoon. Another example, sa Jericho, city of Jericho, ito pong siyudad ng Jericho was surrounded with walls. Matataas po yung mga pader, makapal. So paano susugurin ng mga Israelitas yun? Ano ang armas nila? Sabihin mo na lang, pana, espada. Paano mo mapapasok yung matataas na pader at makakapal? So sabi ng Diyos kay Joshua, umikot kayo sa city of Jericho once every day from Monday up to parang Sunday to Friday, something like that, ano? 6 na araw. At sa ikapitong araw, 7th day, sabi ng Diyos, umikot kayo ng 7 times, and then pagkatapos sumigaw kayo, the sword of Gideon for the Lord. Ang espada para sa Panginoon at para kay Gideon. Or tagumpay. So ganun ang ginawa nila, 6 times umikot sila. On the 7th day, they also rounded the city of Jericho for 7 times and sumigaw sila. The sword for God and for Gideon. At bigla pong bumuksak ang mga pader ng city of Jericho palabas, hindi paloob. Pagkatapos niyan, pumasok sila according to the book of Joshua chapter 6 verse 2 and verse 20 at pinagpapatay nila ang lahat ng taon. Bata, matanda, mga babae, pati yung mga hayop pinapatay. Bakit? Yun ang utos ng Diyos Ay papaliwanag natin ang ibig sabihin ng Diyos para walang maiwan doon na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung mga animals, bakit namatay din? Yun ang ginagamit nila pang animal sacrifices sa mga Diyos-Diyusan nila. So, doon sa Book of Hebrews, chapter 11, verse 30, sinabi doon ng Hebrew writer, by faith, dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos, natalo nila, nagapi nila, napasok nila ang siyudad ng Jericho at pinagpapatay lahat ang mga tao. Joshua chapter 6, verse 20, sinabi doon, pinatay nila ang mga lalaki, mga babae, mga bata, pati ang mga hayop. Ngayon, tatanungin niyo, bakit ganun? Kasi lahat ng yun, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at ang mga hayop, ginagawa rin nilang pang-sacrifice, ang sakripisyo sa mga Diyos-Diyusan nila. So ano pong lesson dyan? God wants us to rely on Him for strength and any struggle, much more in fighting spiritual enemies. Alright, mamaya basahin ko po sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 17. In other words, mga kaibigan at mga kapatid, paano tayo nagiging malakas kung hindi sa pamamagitan ng kalakasan na ibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos? Basahin po natin sa Efeso Kapitulo 6, 17. Medyo mahaba po ito. Pagtyagaan nyo lang mga kapatid ang pakikinig sa aking babasahin sa Efeso Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 17. Ganito pong sinasad.
Bilang pagwawakas, sabi ni Apostol Pablo, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Tingnan nyo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa impapawid. Mga evil angels po yan. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ano po yung mga armas? Ibiki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Suot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos na paginganda sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya sa palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, kompleto po yan mga kaibigan at mga kapatid. Binasa po natin sa Efeso Kapitulo 6, talatang 10 hanggang 17. So, mga kaibigan at mga kapatid, anuman ang ating kalaban, at ngayon, spiritual, hindi lang po physical yung mga kalaban natin. Sinabi ni Apostol Pablo, mga espiritu sa kadiliman na mayroon sa mundo. So, bawat leader ng mga false religion, mga sinasabi nating masasamang leader ng gobyerno, at iba pang uri ng tao sa mundo na masasama, ang kalaban natin actually ay mga demonyo. Kaya ang gamitin natin, spiritual ng armas ng Panginoong Jesucristo. David said in the book of Psalms 23, sa English ko po ito sasabihin. Sabi niya, David, part lang po ito ng Psalms 23. Sabi niya, David, sabi niya, doon sa Psalms 23, sabi niya, kung memorize niyo po yung Psalms 23, David has a lot of words that to encourage us. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He prepares a table before me in the presence of my enemies. Surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Sa mga hindi pa po nakatagpo ng Psalm 20, basahin niyo po yan. Yan po ay encouragement na anumang laban sa mundo, physical o spiritual, mapagtatagumpayan natin yan. May we always look to God for all kind of strength. Ano po yung mga kalakasan na yan? Spiritual, emotional, psychological, at intellectual. Sa pagtatapos po ng ating leksyon, mga kaibigan at kapatid, sa leksyon pinamatan kong For I am weak, I become strong, based on the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 10, intended for July 19, 2026. Ito po ang ating conclusion o pagtatapos. The challenges Paul is posing before us are follows. Ano po yung mga hamon na binibigay ni Apostol Pablo sa atin sa ating leksyon na napag-aralan po dito sa ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 7 ang 10. Who is willing to be strong in the Lord? Sino po ang gustong maging malakas sa Panginoon? Malakas dahil sa kapangyarihan na binigay ng Diyos. Ang mga hamon na dumarating po sa ating buhay ay hindi pang ordinaryo na hamon o pangkaraniwan. Basahin po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 7:13. Matthew 7:13. Sabi ni Kristo, pumasok kayo sa bakipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit, verse 14, makipot ang pintuan
at makitig ang daang papunta sa buhay, at kokoti ang nakakatagpo niyo. Enter ye by the narrow gate, for wide is the gate that leads to destruction, but narrow is the way that leads to eternal life, and very few people will find that way. Okay, yun po yung Matthew 7:13 and 14. So, we have to stop relying on our strength only. Ano mang laban sa mundo, labang physical, labang spiritual, specifically, dapat palagi natin kasama ang Diyos. So, palagi natin sasabihin, for when I am weak, I become strong. Kapag tayo mahina sa physical na pamamaraan, ang spiritual na kalakasan ng Panginoon Diyos ay ibibigay sa atin. So, sa mga hindi pa kay Kristo, to become fully strong in the Lord, you have to do the following. Kung kayo po ay gusto nyong maging malakas, spiritually speaking, sa Panginoon, sa labang anuman sa buhay, dapat gawin nyo ang mga bagay. Number 1, kayo po ay sumampalataya kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Mark 16:16, He who believes in me and is baptized shall be saved. Yung baptiso na yan, hindi po yun yung tubig ang nagliligtas, kundi yung kapangyarihan ni Kristo na siya ay namatay sa krus, kailangan mamatay din tayo, spiritually speaking, at yun po yung simbolo ng bautismo. Kamatayan kasama si Kristo, pero bubuhayin tayo ng Diyos, spiritually speaking. Kaya sinabi niya, He who believes in is baptized shall be saved, maliligtas. Ano pa? Sabi ni Apostol Pedro, Gawa 2:38, Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Sumampalataya kayo, magpabautismo sa pangalan ni Kristo, magsisi kayo, at makakatagpo kayo ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan, at tatanggapin nyo pa rin ang kaloob ng banal na Espiritu Santo. Gawa 2:38. Kung kayo po ay kumbinsido na kailan kayo susunod kay Kristo, wala pong bukas, dapat ngayon din. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto 6:2, Now is the acceptable time, today is the day of salvation. Ngayon na ang panahon na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. At sabi pa ni Kristo, Matthew 11:28-30, ito po ay invitation ni Kristo para sa iyo na hindi pa nagpapasakop kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Manalangin po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Ama naming banal na nasa langit, marami pong salamat sa mensaheng ito. Nawa, ito ay makapagbigay ng kaliwanagan, tulong na espiritual sa mga nakinig, sa mga nanood. Salamat din sa iyong anak na si Jesucristo na bumaba sa langit, naging tao, nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat sa World Radio International, the White Sparrow Road, na siyang aming sponsor. Mula noon hanggang ngayon, pagpalain niyo po ang White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Pagpalain niyo rin po ang mga kasama namin dito sa aming radio program, social media. At the same time, sumusuporta po sa mission kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, June and Sister Dina Kagiran of Metro Manila, kapatid na June and Sister Rose of Dalasco of Canada, mga kapatiran po sa Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Quezon Province, at sa amang lugar na sumusuporta sa Iglesia ng Panginoon. Binabati natin ang ating Sister Jan sa Cebu City, si Evelyn Imperado, aking sister, sama si Neil, kapatiran din sa Roa City Capiz, Dao, kapatid na Nars, and Bibing Tuanyo of Dao Capiz, at marami pa pong ibang mga kapatiran. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Pinapatawad din namin ang managkulang at nagkasala sa amin. In Jesus' name, Amen. 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 Praise the Lord, for He is glorious.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.